Ito ang nakakagimbal na balita at usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos ngang manalo sa pagkasenador, itong si Rodante Marcoleta ay usap-usapan naman ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y posibleng rigodon na mangyayari sa loob ng Senado sa muling pagbabalik sesyon ng mga dating senador at bagong senador. Kaya naman panawagan nga ngayon ng taumbayan na sana'y bumaba na lamang umano sa pwesto ang kasalukuyang Senate President na si Cheese Escudero at ipalit ang bagong halal na senador na si Rodante Marcoleta bilang Pangulo ng Senado. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Ang gusto at binoto ng maraming Pilipino at karapat-dapat umanong malagay sa posisyon bilang bagong Senate President ng Senado na si Senator Rodante Marcoleta ay opisyal ng pumunta sa Senado upang ilatag ang kanyang priority bills na siyang mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Ilan sa mga layuning isinusulong ni Marcoleta ay ang pagpapababa ng singgil sa kuryente na matagal na anyang problema ng mga Pilipino, lalo na ng mga mahihirap nating mga kababayan. Kaya naman komento nga ng marami sa ating mga kababayan na dapat ay ipalit na lamang sa pwesto bilang bagong Senate President ng Senado ang senador na si Rodante Marcoleta. Narito panoorin natin ang full video. Usapin sa Senate Presidency sa pagbubukas ng bawat kongreso. Sakali mang umurong sa pwesto si SP Cheese Escudero, handa raw ang tinaguriang Duterte 7 para isulong ang kanilang kandidato. Nagbabalik si Hannah T. Alam nyo, yung ano na yan, 7, napakalaking block po niya. Malaki ho yan sa totoo lang. Ang 7 boto, 7 grupo sa Senado, pagkasulido yan, ika nga kinatatakutan yan. At sa lahat ng bagay-bagay na gustong mangyari ng pamunuan ng Senado, kinukonsulta yung 7 yan. Hindi pwedeng hindi konsultahin yan mga kababayan. Ika nga yung lakas, yung voting power, ika nga ng 7 na yan, talaga makakapagbabago sa istorya dyan sa Senado. Kaya pagka nagsalita yung 7 na yan, makinig kayo. Yung mga taga-Senado, nako, baka iniisip nyo, ganito, ganyan lang yung 7 na yan. Makikita nyo, hinahanap nyo. Dito sa huling 3 taon na to, ito na yung final stretch at naasahan natin na magiging madugo itong huling 3 taon na to. Kasi habang natitiklo, di ba yung mga yung mga hayop, yung mga animals, yung mga wild animals, pagka nakukorner na yung mga yan, pagka nanguhuli kayo, sino na nanghuli ng manok dito? Sino na nanghuli ng manok dito? Alam niyo sinasabi ko, pagka yung manok nakukorner na, nagwawala yan. Ngayon, pagka nahawakan mo na yan at hindi na makakawala, nagsisisigaw yan, nag-iiyak yan. At lahat ng pwedeng gawin para makawala, gagawin ng mga wild animals na yan. Yan ang nature ng mga hayop, di ba? Pag nakukorner na sila, lahat na lang gagawin nila po, kahit kababuyan, kahit nakabalbalan, gagawin ho ng mga yan. Kaya tayo umaasa sa paparating na 3 taon na to, hinahanda na ho natin ang ating sarili. Kasi kung titingnan natin ang mga susunod na panahon, dapat maging handa ka. Kasi kung sa unang 3 taon, nagawa ho nila lahat ng kabalbalan na to, at medyo matagal-tagal pa sila sa pwesto, what more kung ngayon papatapos na ang kanilang termino, ano ho kaya ang mga pumapasok na kalukuhan sa mga utak ng mga buhaya na yan, di ba? Maganda ho kayo mga kababayan. Magsama-sama ho tayo dito sa the final stretch ng administrasyon itong si Marcos Jr. Posibleng isang Duterte ally ang maging bagong Senate leader. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, sakaling ayaw na ni SP Cheese Escudero sa liderato, ready sila to present an alternative. When you say contingency, ang next namin na plano dyan within ourselves, Duterte 7, kung halimbawa ayaw ni Cheese. Ayaw ni Cheese na maging Senate President, then our second option is somebody from within the Duterte 7 ang aming ipupus. In principle, suportado ngayon ng Duterte Bloc ang leadership ni SP Cheese. Pero sa shortlist, pwede maging SP sina Senadora Amy Marcos, Rodante Marcoleta, o kaya naman ang isa sa Villar siblings. Kailangan lang ng 13 votes para maging Senate President. Paglilinaw ni De La Rosa, mas gusto nila si Escudero sa pagka-SP, at least compared to other contenders. Soto from the veterans block and Escudero from the present dispensation, we prefer na ipagpatuloy na ni Senator Cheese yung kanyang liderato. Pero wala naman daw indication kung uurong si SP Cheese, lalo na't sureball na ang pananatili. Ang galing dito ako bumibilib sa totoo lang sa mainstream media kasi pagka pa-weekend na ganito, kailangan nila mag-isip ng spin Kailangan nila mag-isip ng tapak sana kung saan kakargahin ng sambayanan. Dito ako bumibilib, real talk, dito ako bumibilig sa mainstream media. Ang galing ho na talaga nilang mag-ano. Well, alam naman natin na wala namang plano itong si Cheese na bakantehin ng pwesto ng pagka-Senate President. Pero ang galing ho nilang gumawa ng anggulo na maipasok yung kung sakali ho bang umatras, hypothetical,
Alam naman natin na hindi mangyayari, di ba? Pero nailulusot pa ho nila para lamang sa, sa engagement. Pili niya sa pwesto. Naniniwala si Senator JV Ejercito na may enough numbers para kay Escudero. Katunayan, umakyat pa nga ang bilang nito base sa isang resolution. Ang estimate ko baka nasa 17 to 18 na siguro ang nakapirma as of now. Kawawa itong si Soto. Napaka-kups kasi. Hindi pa siya nanalo, binibira na niya yung Senadong dadatnan niya. Ngayon, nung pinresenta niya sarili niya, gusto ko maging Senate President. Ano Senate President? Aso ka ni Tamba eh. Oh. Gaano nga ba kahalagang si Escudero pa rin ng SP? Lalo na't papalapit na ang impeachment trial ni VP Sara. Parang mahirap yata mag-issue ng court rulings kung hindi ka abogado. So, I think malaking advantage kung si SP Cheese kasi abogado siya and hindi naman mahusay na abogado si SP Cheese. Sa 24 senators of the 20th Congress, isa si Escudero sa nasa 5 senador na abogado din. Sa ngayon, wala pang official statement si Escudero kung confirmed na ang Senate resolution na sumusuporta sa liderato niya sa 20th Congress. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Ayun, yun na nga ho ba sinasabi natin mga kababayan. Handa ang Duterte 7 sa kung ano mang kaganapan dyan sa Senado. Umaasa ho tayo na talagang mawiwi ng maayos ng ating mga magigiting na 7 senador dyan sa Senado. Kung ano man ang hihahain sa kanila ng tadhana sa mga susunod na panahon dyan sa Senado. Saludo, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Senator Bongo, Senator Mark Villar, Senator Cynthia Villar, Camille Villar, dito kay Senator Rodante Marcoleta at yung saling pusa na si Amy Marcos. PH, wag mo naman ganyan rin si Amy. Iiyak na naman yung mga Amy-natics na follower niya. E di umiyak kayo. Nabudol na nga kayo ng 2022, nagpabudol pa kayo ngayon. Mambubudol. Asan na siya ngayon? Di ba nananahimik? Papunta-punta sa dahig. Anong gagawin mo sa dahig? Magsalita ka, madam. Punta ka sa Malacanang. Sampalin mo yung hipag mo, yung kapatid mo. Hindi pwede yun. Magagalit sa kanya yung PSG. Baka pusasan siya doon. Hindi, bilang kapatid okay, ubarin mo pagka-presidente mo, anak ng toko. Ano pinagagagawa mo? Sabay ganun eh. Nag-ano siya, nag-super science ito, nag-beast mode. Ito kay Attorney Vic Rodriguez. Sinong nakamiss kay Attorney Vic? Sinong nakamiss kay Attorney Vic Rodriguez? Ito na ho siya. Game. Gawain ng kasalukuyang administrasyon. Mapa sa Senado, yan na nga po sinisimulan na ni Senador Dante Marcoleta. Yung kanyang proposed resolution na ihahain o ifa-file po sa next week, sa Monday, July 21, I believe, ay nananawagang pauwiin sa Pilipinas. Si Tatay Digong hindi mag-illustrate dahil wala pong kaso si Pangulong Duterte magpahanggang sa ngayon. Kanya nga po, hindi ba mainit na mainit pinag-uusapan, pati yung mga kaso nung missing sa Bungero, ako po ay commiserate at ako po ay nakikiramay doon sa mga pamilya at naulila ng mga missing sa Bungero. Pero doble-doble na po yung pasakit nila kung gagamitin pa po sa politika yung unfortunate events in their lives. Sapagkat ang hinihingi nila totoong hustisya, totoong investigasyon at sana hindi ito mauwi sa tinatawag nating pagsahog na naman kay Pangulong Duterte dito sa missing sa Bungero case at sasabihin ito'y konektado sa EJK. Magkaiba po iyan. Kung may testigo at may tinuturo. Maraming nakakamiss dito kay Attorney Vic Rodriguez eh. Marami yung nakakamiss diyan. Mahusay ho kasi. At pagka siya sumalansan sa issue, napakadaling intindihin, di kagaya ni DH. Pag-anon-ganon, may pupuntaan dito, may issue dito, may topic dito. Dito talaga. Para siyang kabayo na mayroong panakip sa gilid, focus doon sa issue. Kay PH, daming hindi magaling. Daming segue, daming kagaya nito. Dapat nagsasalita na si Attorney kung ano-ano effects pa yan. Di ba? Pero ang matindi dito, kahit na ganun, hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Maraming salamat Mahal na mahal ko kayo sa pagsama sa araw-araw sa mga ginagawa natin reaction video. Maraming salamat ho. Wala ho tayo dito kung wala kayo. By the way sa mga hindi pa ho nakasubscribe, konting push na lang. Na 930,000 subscriber na tayo. Palakpakan, maraming salamat sa mga nagtsatsaga kay PH Update sa araw-araw na analysis paralysis natin. Salamat. Mabuhay ho kayo. Hanggang dito lang ho kaya nating ibigay. Di ho tayo politiko, wala ho tayong mataas na pwesto sa pamahalaan. Ika nga, yung mailabas lang natin ang saloobin natin at ang nagkataon lang na marami yung mga kababayan natin dito nakahalin tulad natin ng saloobin. Kaya marami nanonood. Yun lang ho yun. Suspect o mastermind, i-confine lamang mo doon para naman
hindi magkaroon ng double injustice or triple injustice yung mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Ba't parang nasa airport ito? Meron ako naririnig na nag-a-announce. Tony Vic, baka maiwan ako kayo ng aeroplano. Nasa Kay Imac Vasquez just got in. Good evening, Attorney Vic. Good evening, Imac, watching from Cebu. Kay Erin Marceline, Matagal ko na rin di nakikita tong si Atty. Vic eh. Kumusta na kaya? Sana nasa mabuti lang kalagayan yung itong si Atty. Vic at ang pamilya niya, no? Ano yan, napaka-buting nila lang ho niyang si Atty. Vic Rodriguez, sa totoo lang. Napaka-simple lang, straight to the point, walang maraming cheche-bureche. Simpleng tao. Mataas o respeto natin siya sa mama na yan. grabe na nga po, pati missing sabongeros gusto i-link sa war on drug ni PRRD kasi wala silang witnesses ngayon, pa lang sila nagpa-planting kaya dapat i-dismiss na talaga case due to lack of evidence. Wala pong i-dismiss yung kaso sapagkat wala pa po siyang kaso. Kaya tama po yung direksyon at konteksto nung ihahain na resolusyon ni Senator Dante Marcoleta. Walang patumpik-tumpik, walang kaartehan, walang kaipokrituhan, straight to the point, direct at unconditional. Bring home PRRD now. Bring home Tatay Digong now. Hindi para iligay sa house arrest sapagkat wala naman siyang kaso. Bring home PRRD now. Bring him home. Yung resolution niya, declaring or calling for the declaration Bring him home. of unconstitutionality and illegal, the arrest Medyo, effect. ano lang ho, at pagtsagain na ho natin. Alam ko na, may miss nyo na si Atty. Vic. Maraming nagre-request sa atin na tinig maisog naman. Ito ho, si Atty. Vic Rodriguez. Mahusay. At bring him home. On the purse of our fellow Filipino, our former President Rodrigo Roa Duterte. Labanan natin yung mga ganitong pagmamalabis sa ating mga kapwa Pilipino. Kay Kyokos Duo, evening, Attorney Vic, good evening. Kay George R. pati Dolomite Beach at Dalian Train gustong ilink sa drug war ni FPRRD. Ilink na po nila ng gusto lahat nila ng ilink. Mga kababayan, kalma lang ho kayo. Huwag tayong magpapadistract. Huwag tayong Huwag magpa-distract at huwag panghinaan ng loob. Huwag magpasira ng loob. Huwag magpasindak dito sa mga walang yan na to. Umaasa ho tayo. Ito tayo dito sa PH Update. Tanggap na ho natin. Kung yung mga nararanasang panggigipit ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, 10 ngayong mga panahon na to. Habang pakunti ng pakunti ang panahon ng administrasyon na to, kung 10 yan, magiging 20, 30, 50, hanggang maging 100 ulit yung tindi ng panggigipit sa mga Duterte supporter. Inaasahan na ho natin yan. At sa mga kagaya kong nagsasalita dito sa social media, sino ang ating sandigan dito? Wala hong iba kung hindi kayo yun. Kayo ho ang aming sandigan dito. Yung bawat isang nagsasalita sa social media, yung bawat isang naniniwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung bawat isang nagmamahal, tunay na nagmamahal dito sa bansa na to, kayo ho ang sandigan namin sa aming mga pagsasalita sa social media. Kayo ho ang paggagawa na ng reaction video, kayo ang iniisip namin na dito sa video na to, maparating natin yung totoo at kapaki-pakinabang na impormasyon o update man yan sa ating mga kababayan. Mapaliwanag kahit papaano, kahit hindi tayo ganun kagaling magpaliwanag, yung ating saloobin at damdamin sa ating mga manonood. Yun lang ho ang aming pakay dito. Ika nga, yun ho talagang ating goal dito, na maintindihan ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang tunay na nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Tuloy ho. Distract. Nakita natin kung paano natin tinalikuran ang pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon. Ang prueba, yung rejection na kanilang sinapit nitong katatapos na midterm election. Ibang-iba ang kinalabasan ng resulta ng halalan. Subalit nakita natin, pag nagkaisang Pilipino, hindi po tayo papayag mabudol muli. Kaya sabi ko rin, ibang-iba na rin ang 20th Congress kung ihahambing mo sa 19th Congress. Mas marami po ngayon ang titindig, mas marami po ngayon ang maninindigan, mas marami po ngayon ang nagsasalita at magsasalita ka hinggil sa mga kalabisan ng kasalukuyang administrasyon. At kagaya nga po dyan sa mababang kapulungan, magiging very active po sa pagbabantay at magiging very vocal sa kanyang observation si Congressman Sid Ungab. Babantayan po niya yan, suportahan natin siya at yung mga iba pa. Follow, subscribe, Tinig Maisog. Tinig Maisog. Subaybayan ho natin, suportahan ho natin. Dahil kung di man ho ako makapag-upload, kung nakasubscribe at nakafollow ho kayo dito kay Atty. Vic Rodriguez, makikita nyo ho yung mga update sa kanya, yung mga pagsasalita niya sa mga maiinit na issue. I-follow at subaybayan ho natin, ha? Yaang Tinig Maisog. Pang may isog na sasama sa kanyang pagbabantay, siya po ang tunay na bantay natin pagdating sa paghulma at pagpapanday ng ating budget for 2026. Higit pong malaki ito, 6.8 trillion pesos. Kung yung 6.325 trillion pesos na budget po for this year ay nalakihan tayo at sinalaula po nila yan, tatandaan ninyo,
Hindi pa ho natin pinalalagpas yan. Nakabinbin po sa Korte Suprema. Yung kasong yan, inaantay po natin ang Korte Suprema na ilabas na yung desisyon doon sa nauna pang PhilHealth case. Ito po yung 60 billion, matatanda ninyo, 60 billion pesos na kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung pera po nating mga Pilipino dyan sa PhilHealth. Tapos na po yan eh. Inaantay na lang po na ilabas yung desisyon at magkaalaman na at makita yung deklarasyon na talagang illegal at unconstitutional yung ginawang pangingialam ng Marcos administration sa pondo ng PhilHealth na dapat sana ay iginugol sa pagpapalawig ng serbisyo at coverage ng PhilHealth. Kinuha po nila yan eh, pangtustos ng kanilang ayuda, ng AKAP, ng AIX at kung ano-ano pang dole-out o suhol na ginamit ngayon din pong 2025 midterm election. Andiyan po si Congressman Sid Ungab, tulungan po natin. Pagdating naman po sa Senado, ayan na, aktibo na si Senador Dante Marcoleta, makikita natin, hindi naman niya binibigo yung expectation sa kanya, nating mga Hindi. Pilipino. Sabi ko pong natin, nagkasama po kami sa campaign yan, mag-teammate po kami, pareho po In fairness, isa sa mga kandidato ng Duterte 11, Duterte na naging 11, naging 12, isa ho itong si Atty. Vic Rodriguez na kahit na hindi pinalan, alam naman nating nadaya. Panalo yung pama na yan. Naniniwala ako na nanalo ka, Atty. Vic. Ang nangyari, talaga nagkaroon ng malawakan dayan. Ganun talaga. Pero tayo yung maasa na makita at patuloy na suportahan ang pangalan ng mama na to sa balota sa mga susunod na panahon. Kung di pa siya nakapagdesisyon o kung ano pa man, pero tayo ay sobrang bilib dyan. Pribado na ho siya. Masarap ang buhay niya. Abogado. Diba? Mahal lang ho talaga niya ang bansang